Samantala, pasintabi po sa mga naghahapunan, maselan po ang susunod naming ibabalita. Isang lalaki ang nagkalasog-lasog ang katawan matapos masagasaan ng tren sa Los Baños, Laguna. Kinilala po ang 30 taong gulang na biktimang si Patrick Ginto. Base sa investigasyon ng pulisya, pauwi na raw galing sa inuman ng biktima nang mahagip ng tren at tuluyang nasagasaan. Iniimbestigahan na ng Los Baños Police kung may foul play o dahil lang sa kalasingan kaya nasagasaan ang biktima. Yung aking investigator, pinatakbo ko doon sa PNR ngayon upang malaman kung sino yung operator ng tren na nakabangga, and at the same time, baka makuna ng interview para malaman kung ano ba kung nakita niya yung nung mabangga yung biktima, ano bang posisyon nito. Ayon naman sa Philippine National Railways, hindi pa raw nakakarating sa kanila ang ulat tungkol sa insidente. Gayunman, nangako silang iimbestigahan ito. Maalinsangan at talaga namang ubod ng init po ngayong mga nakarang araw. Payo po ng Pag-asa, tiyaking malusog ang pangangatawan, lalo pat inaasahang ganito pa rin katindi ang init hanggang sa susunod na linggo. Nakatutok si Jamie Santos. Araw-araw maghapong nakababad sa matinding init ng araw ang construction workers na ito. Kahit kainitan ng araw, wala silang tigil sa paghuhukay ng kalsada para matapos ang proyekto bago magtag-ulan. Dumidiskarte na lang daw sila kapag di na kinayang init ng panahon, tulad ng pagsilong sa lilim paminsan-minsan at umiinom ng tubig. Minsan sumisilong. Wala ring tigil sa paggawa ng mga fruit shakes ang tindahan na ito. Sunod-sunod din daw kasi ang mga bumibili sa kanila ngayong matindi ang init ng panahon. Di nga raw matapos-tapos ang dating ng tao para bumili ng pamatid uhaw. Nakaka-refresh lang po ng feeling, tsaka parang nakakapawi po ng uhaw. Kasi super init, tapos nakakapagod yung ginawa namin kanina. Tapos, ang sarap ng shake dito. Super smooth, tapos Nare-refresh pa kayo. Kamusta after ng shake? Anong pakiramdam? okay na, parang nalalabanan yung init. Halos araw-araw po kami dalawa, bili kami. Kasi po may next class po kami, so kailangan ma-refresh po. Sabi ng Pag-asa, tila hanggang sa susunod na linggo wala pa rin tigil sa pagtagaktak ang ating mga pawis. Magiging maalinsangan at mainit pa rin ang panahon. Papalo pa rin daw sa 36 degrees Celsius ang temperatura at maaaring higit pa sa ibang parte ng Pilipinas. Iwasan nilang magbilas sa sikat ng araw. Usually, ang matinding sikat ng araw from 10 a.m. hanggang 4 p.m. Kaya payo ng DOH sa publiko para makaiwas sa dehydration at heat stroke, siguruhin na may sapat na fluid sa katawan. Palagi ang uminom ng tubig bago ka pa makaramdam ng pagkauhaw, ang first sign of dehydration. Ang ikalawang senyales naman daw, panghihina pagkatapos ay hihimatayin. Kapag hindi naagapan ay maaari ring ikamatay. You have to make sure that you have your water within your range. Sabi nga natin, 8 glasses of water a day would be enough, pero sa tindi na init ang panahon ngayon, can go as high as like 13 glasses. Bukod sa tubig, maganda rin daw kumain ng maraming prutas na makatas dahil saganang ito sa sugar, bitamina at tubig na rin. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. At hindi nga lang sa tanghali o hapon matindi ang init sa mga panahon ngayon, kundi pati sa gabi. Kaya marami sa ating mga kababayan ay hirap na raw matulog. Nakatutok si Ivan Mayrina. Naabutan naming natutulog na nakaupo ang mamang ito sa gilid ng kalsada sa Nia Road, Quezon City, alas 10 kagabi. Sabi ng manugang niya, dito na siya natulog. Mainit daw po eh. Hindi kaya ng electric fan. Sobrang init. At kahit 10 oras ng gabi, tila hirap dapuan ng antok ang mga taga rito. Ang mga nakataples sa kalalakihan, patuloy na pinagpapawisan. Ito, nakababa ako. Naliligo pa nga ako sa pawis eh. Kahit sa loob ng bahay, mainit eh. Nakakatulog pa ba kayo? Medyo nakakatulog din kahit pag madaling araw lang po. Ang aling ito kahit nasa labas na ng bahay wala pa ring tigil sa kapapaypay. Ngayon talaga ang napakainit. Dati hindi naman ganito eh. Epekto ng ridge of high pressure ang maaliwala sa papawirin kung kaya naman tagos na tagos ang sikat ng araw sa ating kalupaan. Dahilan kung bakit halos sa bawat palit ng araw na itatalang hottest day ng Pag-asa. Yung sikat ng araw, yung incoming solar radiation, is walang pumipigil para yung kumbaga hindi siya hindi nasasala ng cloud development. And then mas nakakatanggap po tayo ng mas maraming amount ng solar radiation. Pero ang init na sinalo ng ating kalupaan at pader ng ating kabahayan, siya namang isisingaw muli pabalik sa ating atmosphere kung kaya't kahit gabi na ay ramdam pa rin natin ang matinding alinsangan. Yung landmass naging mainit during the time of the day, sa gabi sila naman yung mag-i-emit.
At pag nag-emit po ito ng outgoing long wave radiation at nagkataon na meron po tayong clouds or maraming clouds during nighttime, natatrap po itong outgoing long wave radiation at nagbabounce din ito pabalik dito sa surface of the earth, yung sa kalupaan. Ngayong buwan ng Abril, 2 beses ay tala ang 30.7 degrees Celsius sa temperatura ng alas 8 ng gabi noong April 16 at 24. Katumbas ito ng temperatura sa kalagitnaan ng araw sa ibang mga buwan ng taon, lalo na tuwing tag-ulan at bare months. At sa mga init na, konting tiis pa raw ayon sa Pag-asa dahil magpapatuloy pang ganitong panahon sa mga susunod na linggo. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. At sa ibang balita, dahil sa pag-aakalang magkakaroon ng demolisyon sa Tucuma Compound sa Parañaque, buong araw nag-abang at naghandang lumaban ang mga residente. Ang armas nila, mga plastik na may lamang sili at dumi ng tao. Nakatutok si Mark Salazar. Pwesto na kayo sa kung saan kayo nakapwesto. Wala na, hindi na tayo kakalamba. Pwesto na, pwesto. 2 dump truck na pumasok sa loob ng Merbel. Punong-puno ng tao. Kumakasa ang mga residente ng Tucuma Compound sa Parañaque sa tuwing may di pangkaraniwang galaw sa labas ng kanilang bakuran. Simula kasi ngayong araw, pwede na silang i-demolish ayon sa utos ng korte. Maging mga bata, alam na kung ano ang ibig sabihin ng demolisyon, tear gas. Sa bawat tabing kalye, may mga tubig ng pangontra sa tapang ng tear gas. Pero sa aktwal na demolisyon, may pagdadalhang ligtas na lugar daw para sa mga bata. Kasi hindi ho pwede dito, halimbawa po may tear gas, kawawa naman po ang mga bata, hindi nila kaya yung malanghap yung tear gas. Ikaw, kaya mo? Yun nga po iniisip ko. Ang mga babae ng Tucuma ang may malaking gagampanang papel. Sila raw ang frontliner sa barikada. Sabi po ni Mayor, wala na daw po siyang magagawa para sa amin. Pero sa side namin, wala na ho kami magagawa kundi lumaban na lang po sa kanila. Pero kahit anong mangyari, madurog mo ng bahay namin, hindi kami alis dito dahil wala kaming relokasyon, wala kaming magpaglipatan. Ang mga kalalakihan nasa mga ginawang watchtower sa paligid ng compound. Sila ang matang magbibigay ng hudyat kung parating na ang demolition team. Malaki raw ang posibilidad na gibain ang mga pader na bato para mapasok ang compound. Pasikot-sikot kasi ang papasok ng Tucuma kung sa normal na ruta kadadaan. Ito ang pangunahing armas ng Tucuma laban sa mga bakal ng demolisyon. Mga dumi na tinambakan ng sili sa loob ng mga plastik ang ibabato nila. Drum-drum na nito nakapwesto sa iba't ibang lugar. Meron ding tumpok-tumpok na mga bato. Kung okay naman yung kahinatnan ng pag-uusap, bakit natin gagamitin yung mga bagay na yan? Hindi natin kailangan yan kung okay naman yung... Sino ba may gusto ng gulo? Oo, hindi naman natin gusto yung gulo. At saka ayaw namin may mangyari dito katulad sa Loberio. Ang ordinansang ito ng City Council na nag-uutos na bilhin ng city government ang Tucuma para maipamahagi rin sa mga residente ang pinanghahawakan ng pagmamatigas ng mga residenteng ito. Pero pinaliwanag na ni Parañaque Mayor June Bernabe kahapon na pinawalang bisa ng korte ang ordinansa at pinanigan ang pribadong may-ari ng Tucuma kaya wala na raw siyang magagawa. Hindi man natuloy ang demolisyon ngayong araw, patuloy raw maghahanda ang mga taga-Tucuma para sa pagdating ng mga magtataboy sa kanila bukas o sa makalawa. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Hindi rin natuloy ang demolisyon sa Doña Nicasia sa Commonwealth sa lungsod ng Quezon. Pero ang mga residente roon ay ayaw pa kasiguro. Tinutukan sila ni Julio Segovia. Kapit bisig habang nakayuko. Ganito raw haharapin ng mga residenteng nakatira malapit sa Doña Nicasia Compound sa Commonwealth, Quezon City ang posibleng pambobomba sa kanila ng tubig ng mga pulis. 4 na araw na silang nakaalerto sa takdang demolisyon. Paso na raw kasi ang 30 araw na palugit ng lokal na pamahalaan para lisanin nila ang lugar. At dahil sabi nila, hindi raw dumaan sa proseso, haharangin nila ito. Hindi mangingimi ang mga maralita na magdadagdag pa o libo-libo ng mga maralita ang hahawak ng bato muli para biguin ang mga demolition team. 60 pamilya o higit 200 individual ang maapektuhan kung matuloy ang demolisyon. Ayon sa mga residente, balak gawing talyer ng private claimant ang lupa. Pero paglilinaw ng Quezon City Government, di ura-uradang maitutuloy ang demolisyon dahil idadaan pa ito sa dialogo. Isa pa, wala pang relocation site sa mga maapektuhang residente at di pa rin napag-uusapan ng pinansyal na tulong para sa kanila. Kung pwedeng mag-voluntary sila o kung anong kahilingan nila
Kung kailangan ba nila ng relocation, kailangan ba nila ng financial assistance, yun lang naman ang gagawin namin sa dialogo. Nagbarikada rin ang mga taga-sitio San Roque Agham Road kontra sa pagpapalis umano sa kanila ng National Housing Authority o NHA. Habang nagpoprotesta, dumating ang mga gwardyang armado ng baril kaya nagkatensyon. Nagpakilalang mga gwardya na taga-Ayala Land Corporation. Yung ginagawa nila hindi tama. Nangaharas sila ng mga naninirahan dito. Tinututukan nila ng baril. Sabi ng Ayala Land, mag-iisang taon nang pinapaalis ang mga residente sa Sitio San Roque. May joint venture daw kasi ang NHA at Ayala Land at sakop ang lugar na ito sa gagawing Central Business District. Ilan sa mga dating nakatira raw dito, lumipat na sa housing project sa Montalban, Rizal. Ayon naman sa NHA, ginagawa nila ang tamang pero handa raw ang mga ralista at mga maralitang tagalungsod na lumaban sa gobyerno pag hindi pa rin daw ipinatigil ng Administrasyong Aquino ang serye ng demolisyon sa Metro Manila. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Bagamat iligal ang pagtira ng mga informal settlers sa mga lugar o lupang hindi nila pagmamayari, meron pa rin namang silang mga karapatan ayon po sa batas. Nakapaloob po yan sa Republic Act 7279 na mas kilala bilang Lina Law. Nakatutok si Lala Roque. Tuwing may demolisyon, hindi maiiwasang magkagirian ng mga informal settler, ang demolition team maging ang pulisya. Pero ano nga ba ang mga karapatan ng mga pinapaalis? Paliwanag ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Ayon sa Republic Act 7279 o kilala rin bilang Lina Law. Dapat dumaan muna sa konsultasyon bago isagawa ang demolisyon. Ibig sabihin, kabahagi ang mga residente sa anumang magiging desisyon, pati ang lilipatang lugar. Meron ding 30 hanggang 45-day notice bago ipatubad ang demolisyon. Dapat maayos ang lilipatan o relocation site. Ibig sabihin may kalsada, kuryente at patubig. At kapag isasagawa ng demolisyon, meron ding dapat sunding panuntunan. Mayroon itong tinatawag na kaukulang tinatawag na certificate of compliance. Dapat mayroong presence ang pulis, no? Hindi dapat gumagamit ng mga heavy equipment. Dapat mayroong representasyon ang lokal na pamahalaan, no, na kung saan ito yung magpapatupad ng maayos na demolisyon at dapat maayos yung ating weather condition. Ayon pa kay Bonifacio, hindi talaga may iwasang walang umalma lalo't pag sa malayong relokasyon sila ililipat. Kaya para maiwasan kahit papaano ang ganitong problema, ipinag-utos ang Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na mag-imbentaryo na ng kanilang mga bakanting lupain. Una, on-site if possible, near city, off-city, then resettle. Nagpalabas na rin ng Executive Order 69 si Pangulong Noynoy Aquino na nag-uutos sa pag-aaral muli sa Lina Law at paano ito maipapatupad ng maayos. Gaano man kaganda ang layunin ng batas, aminado ilang local government officials na problema nila ang mga professional squatters na malaking hadlang para maipatupad ng maayos ang batas sa demolisyon. Kaya naman may panawagan sila sa mga lehitimong informal settlers. It all boils down to politics. Kayo mismo nakakaalam kung sino yung nagpapautang sa inyo, kung sino nag-ano. Sumbong nyo sa amin yan. Sumbong nyo sa amin, kahit na anonymous letter lang, so that hindi kayo nabibiktima kasi kayo yung tunay na nangangailangan ng pabahay. Lala Roque, Nakatutok, 24 Oras.